Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang 40 Acres. Sa simula ng eksena, makikita ang isang mundo na puno ng panganib kung saan 14 na taon na ang nakalipas nang ang isang fungal outbreak ang pumuksa sa 98% ng lahat ng hayop sa mundo. Dahil sa pagbagsak ng food chain, naganap ang mga malulupit na digmaan at ang mga taniman ang naging pinakamahalagang yaman ng sangkatauhan. Samantala, makikita ang isang grupo ng mga armadong tao ang naglalakad sa isang bukirin at patungo sa isang isolated na bahay. Palihim silang nagtangkang pumasok, ngunit mabilis na napatay ang isa sa kanila. Sinabi ng lalaking nasa labas na nais lamang nilang makapagpahinga, ngunit biglang tumunog ang isang matinis na sipol at sunod-sunod na pinaslang ang mga bandido. Makikita si Cookie, isang batang lalaki. Siya ay nagpaputok at nakapatay ng isa. Umalingaw-ngaw ang mga putukan sa buong bahay na kumitil sa karamihan ng mga bandido. Mabilis na kumilos si Hailey sa taniman at walang mintis na tinarget ang mga kalaban, habang si Rain, ang kanyang anak na babae, ay nagpaputok mula sa bintana. Nahuli naman ng kanyang anak na si Manny, ang isang tumatakas na babae, at walang awang sinaksak ito. Matapos masiguradong wala na ang panganib, sinuri ng pamilya ang mga bangkay at muling nagsama-sama. Makikilala naman natin ang asawa ni Hailey na si Galen at isa pang anak na babae na si Danis. Nagtataka sila kung paano nakalusot ang mga bandido sa kanilang depensa at nangako na lalo pang paiigtingin ang seguridad ng kanilang lupain. Pagsapit ng gabi, nagtipon ng pamilya Freeman para maghapunan kung saan nagpractice ang mga bata ng mga sipol na hudyat na ginagamit upang magbigay babala kapag may banta o panganib. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pananim, seguridad at pang-araw-araw na gawain. Inatasan ni Hailey si Manny na maghatid ng mga supply sa kanyang kaibigan na si Augusta, ngunit mahigpit siyang binalaan nito na huwag lalapit sa mga estranghero. Sa mga sumunod na araw, makikita natin ang nakagawiang pang-araw-araw na gawain ng pamilya, pagsasanay sa pakikipaglaban, mga drill, target practice, pagsusuri ng electric fences, pangangaso sa kagubatan at pagbabantay sa CCTV cameras. Madalas ding makinig si Hailey sa radyo para sa mga balita tungkol sa ibang nakaligtas at ulat ukol sa mga taniman. Isama mo na rin ang flood control project ng gobyerno. Isang gabi, nagbabala si Augusta kay Hailey tungkol sa isang malupit na grupong tulisan na umatake sa 3 pamilya ng mga magsasaka. Hinikayat niya si Hailey na tumulong na magsanay sa mga nakaligtas, ngunit tumanggi naman si Hailey dahil ayaw niyang ilantad ang sarili sa panganib. Kinabukasan, nagtungo si Manny sa isang lumang gusali. Pinuno niya ng supply ang kahong may tatak na Augusta at iniwan ito. Samantala, nakatanggap naman si Hailey ng isang nakakapangilabot na balita. Patay na ang pamilyang Fleming at kasama ang mga bata. At ang masahol pa ng ibunyag ni Augusta na pinatay sila at kinain ng isang malaking organisadong grupo ng mga kanibal. Samantala, habang pauwi si Manny, dumaan muna siya sa ilog upang lumangoy at sa di kalayuan ay napansin niya ang isang dalagang malapit doon. Nakuha nito ang kanyang pansin at sinilip niya ito gamit ang kanyang sniper scope at nakita niyang patungo ito sa isang nakatagong komunidad sa kagubatan. Pag-uwi, hindi na siya matahimik, kakaisip tungkol sa dalaga. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar, ngunit wala na ito, kaya't iginuhit na lamang niya ang mukha ng dalaga upang mapanatili sa alaala. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Manny, Galen at Danny sa isang dipo upang maghanap ng supply. Habang sinusuri ang paligid, napatigil si Danny sa matinding takot nang makita ang ilang bangkay na nakabitin sa kisame. Di nagtagal, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga sundalo. Agad nilang itinutok ang kanilang mga baril, ngunit kalmado namang ipinaliwanag ng isa na sila'y mga sundalong nakikitira sa isang lokal na pamilya upang makatulong sa mga magsasaka sa lugar. Nang tanungin ni Galen kung sila ba'y nakatira sa pamilya Fleming, agad itong kinumpirma ng sundalo.
Ngunit bago pa man makapaghanda ang grupo, biglang nagpaputok ang pamilya Freeman at pinaslang ang lahat ng sundalo. Pagkatapos, ibinunyag ni Galen sa kanyang mga anak na patay na ang buong pamilya ng Fleming. Bago sila umalis, iminungkahi ni Manny na suriin ang mga bangkay para makakuha ng mga gamit. Pumayag naman si Galen at sinabing bilisan nito. Ngunit habang ini-inspeksyon ni Dennis ang isang bag, bigla siyang binaril mula sa likuran ng isang matandang babae na nagkukunwaring patay. Matapos makapagpaputok ay mabilis din itong umalis at tumakas. Agad namang dinala ni Galen si Dennis pa uwi, kung saan agad na nagsagawa ng emergency procedure si Hailey upang mailigtas ang anak. Matagumpay niyang na-stabilize ang kalagayan ni Dennis. Nakaramdam ng matinding guilt si Manny dahil siya ang nagmungkahi na magtagal pa sila. Ngunit pinakalma siya ni Rain at sinabing buhay si Dennis dahil sa kanya. Sinubukan ni Hailey na kontakin si Augusta tungkol sa nangyari, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Kinagabihan, nakarinig si Manny ng mga kakaibang ingay mula sa kagubatan at nagtungo siya rito upang magsiyasat. Doon, nakakita siya ng isang figura sa dilim. Agad niya itong inutusan na huwag gagalaw at laking gulat niya nang makita na ito ang dalagang nakita niya sa ilog na ngayon ay nagmamakaawang humihingi ng tulong. Kinabukasan, maring iniutos ni Galen at Hailey sa mga bata na laging magdala ng mga armas at laging maging alerto kahit na sa pagtulog. Binalaan nila ang mga anak na may mga taong nagpapanggap na sundalo upang makakalap ng impormasyon. Ngunit ang totoo ay mga cannibal sila na hindi lang naghahanap ng mga supply o lupa, kundi na mga tao upang kainin. Mariing sinabi ni Hailey na dapat sila ang maunang bumaril at huwag kailanman mag-alinlangan. Samantala, palihim na itinago ni Manny ang dalaga mula sa gubat sa kanilang kamalig. Bagamat nakatali pa rin ito, tiniyak niyang hindi niya ito sasaktan. Tinanggal niya ang takip sa bibig, binigyan ng tubig at ginamot ang mga sugat nito. Nang akusahan siya ng dalaga ng kidnapping, ipinaliwanag ni Manny na hindi nagtitiwala ang kanyang ina sa mga estranghero, kaya't itinago siya nito sa kamalig. Kinagabihan, muling bumalik si Manny at kinulit ang dalaga tungkol sa kung sino siya at kung bakit siya naroon. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat. Nakiusap naman ang dalaga na makagamit ng radyo, ngunit tumanggi si Manny. Sa kanyang pag-iyak, inamin ng dalaga na ang tanging nais niya lang ay malaman kung buhay pa ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa guilty na naramdaman, tinanggal ni Manny ang tali nito. Ibinunyag ng dalaga na ang kailangan niya lang ay radyo upang mahanap ang bukirin ng mga Freeman, bagay na ikinagulat naman ni Manny. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi ng dalaga na utos ito ng kanyang tiyahin dahil ang mga Freeman lamang ang makakatulong sa kanila. Unti-unti namang nawala ang tensyon at nagsimula silang magbukas ng damdamin sa isa't isa. Ikinwento ni Manny ang kanyang hilig sa paglangoy, samantalang nahihiyang umamin ng dalaga na nakita niya itong pinagmamastan siya sa ilog na nagdulot naman ng hiya kay Manny. Kinabukasan, tinipon ni Galen at Hailey ang pamilya upang simula ng araw, ngunit napansin nila na wala si Manny. Sa kamalig, nagpatugtog ng music player ang babae at nagsimulang sumayaw habang pinagmamastan siya ni Manny na tila humahanga. Ngunit biglang nagulantang ang dalawa nang sumulpot sina Hailey at Galen. Agad na hinila ni Hailey ang dalaga palayo habang si Manny ay kinulong sa loob at desperadong kumakatok at sinusuntok ang pinto. Sa labas, hinarap ni Hailey ang dalaga at tinutukan ng baril habang pinapaamin ng katotohanan. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Don, isang nurse sa isang programa ng gobyerno na tumutulong sa mga bukirin. Ikinwento ni Don na inatake ang kanilang grupo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hailey at nagpakawala ito ng warning shot. Dahil sa takot, biglang nasabi ni Don na ang kanyang tiyahin ay si Augusta, bagay na labis na ikinagulat ni Hailey. Samantala,
Nakatakas si Manny mula sa kamalig at dali-daling pumunta sa control room upang kontakin si Agusta, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Galit na galit namang sumugod si Hailey. Sinabi ni Hailey na tungkulin nilang unahin ang pagprotekta sa kanilang bukirin. Pinagalitan niya si Manny dahil umano'y na biktima ito ng patibong ni Don at tinawag niya itong sinungaling. Ipinilit ni Manny na baka nasa panganib si Agusta, ngunit iginiit ni Hailey na isa itong marine at kaya niyang protektahan ang sarili. Lalong tumindi ang kanilang pagtatalo hanggang sa nag-walk out si Manny. Kinuha niya si Don at mabilis silang umalis gamit ang sasakyan upang hanapin si Agusta. Nang mapagtanto ni Hailey na wala na sila, agad siyang nagmadaling sumunod. Dumating sina Manny at Don sa kampo, ngunit tumambad sa kanila ang lugar na inabandona at tila wala ng bakas ng buhay. Samantala sa bukirin, napansin ni Galen na may sira ang isa sa mga CCTV camera, kaya lumabas siya upang ayusin ito. Kasabay nito, dinala ni Don si Manny sa isang inabandonang trailer at doon inamin ang katotohanan na sinadya niya talagang akitin si Manny sa kanyang patibong. Ibinunyag niya na nahuli ng mga kanibal ang kanyang tiyahin at ang iba pa at pinilit siyang dalhin si Manny kapalit ng kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Don na ganito ang paraan ng mga kanibal para maagaw ang mga bukirin sa pamamagitan ng panggigipit at pag-hostage sa mga pamilya. Habang nagsasalita siya, may isang taong palihim na lumapit sa likuran ni Manny. Samantala, dumating si Hailey sa bahay ni Agusta. Nakakatindig balahibo ang tanawin. Mga bakas ng dugo ang nakakalat sa mga dingding at sahig. Agad siyang nagsimulang maghanap ng mga palatandaan. Ngunit bigla siyang inatake ng isang lalaki mula sa likuran at sinakal hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa ibang eksena, namataan ni Galen ang tila isang usa. Ngunit tila imposible ito sapagkat matagal nang pinaniniwalaang wala na ang mga hayop na iyon. Ngunit laking gulat niya nang malaman niya na isa lamang pala itong maskara ng kanibal na agad siyang pinatulog. Samantala, dalawa sa mga kalaban ang naiwan upang pahirapan si Galen habang ang iba ay nagtungo papunta sa bahay. Sa loob, napansin ni Rain at Cookie na ang lahat ng CCTV ay nagmalfunction. Kaya inutusan ni Rain ang kapatid na manatili sa loob, saka kinuha ang rifle at pumesto sa bintana kung saan nakita niya ang mga kanibal na papalapit sa kanilang bahay. Sa labas, ipinako ng mga kanibal ang kamay ni Galen sa lupa gamit ang malalaking pako. Isa sa kanila ang kumagat sa kanya, ngunit sa kabila ng matinding sakit, napigtas niya ang kamay mula sa pako at ginamit ito upang saksakin at patayin ang dalawang kanibal. Sa kabilang banda, pinaputukan ni Rain ang mga papalapit na kanibal at napatumba niya ang ilan bago sila gumanti ng putok at binasag ang bintana. Sumigaw si Galen, inutusan niyang umatras ang mga ito at bumaba sa basement. Sa kabilang banda, ikinwento ni Hailey kay Agusta ang tungkol sa dalagang pumunta sa bukid at nagpakilalang pamangkin niya. Ipinaliwanag ni Agusta na pinilit siya ng mga kanibal na ipadala ito at natakot siya na baka barilin agad ito ni Hailey. Nangako naman si Hailey na ililigtas sila at sinabi din ni Agusta na may mga bata rin siyang itinago na dapat ding mailigtas. Muling bumalik ang mga kanibal. Inasar ng kanilang pinuno si Hailey. Sinasabing naiiba siya dahil wala siyang pakialam sa pamilya ng iba. Kinundin na naman siya ni Hailey dahil sa pagkain ng tao. Ngunit iginiit ng pinuno na wala silang pagkakaiba. Pumapatay din siya ng tao at tinuturuan pa ang mga anak na gawin ito lahat alang-alang sa kanilang kaligtasan. Habang nagsasalita, brutal namang nilaslas ng isa sa mga lalaki ang leeg ni Agusta. Iahanda siya para gawing pagkain. Sa kabilang banda, makikitang nakaupo sina Manny at Don kasama ang 3 gutom na binatilyo na agad nilantakan ang pagkaing dala nila. Nagpasalamat si Don at humingi ng tawad sa panlilinlang sa kanya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya lamang ito upang mailigtas ang kanyang tiyahin at ang mga kabataan. Naintindihan naman ni Manny ang lahat at nangakong ililigtas niya ang tiyahin ni Don upang makatakas silang lahat. Sa basement, makikitang nakahandusay si Hailey
At wala nang malay hanggang sa lumapit ang isang kalbong kanibal upang patayin siya. Ngunit bigla siyang bumangon. Sinakal niya ang kanibal hanggang sa mamatay at mabilis na kinuha ang baril nito. Saktong pumasok naman ang leader ng kanibal at nagawa niya itong barilin. Samantala sa bukirin, nagtago si Galen kasama ang mga bata sa basement. Ngunit naiwan naman si Danny sa itaas. Inihanda ni Galen ang sarili upang iligtas siya at mahigpit na pinaalalahanan ang kanyang mga anak na manatili sa pinagtataguan. Nagawa namang makatakas ni Hailey palabas ng basement at muling nagkita sila ni Manny na dumating upang hanapin si Augusta. Laking dalamhati ni Manny nang makita ang bangkay nito at doon niya lubos na naunawaan na ang lahat ng ginagawa ni Hailey ay para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Bumalik ang eksena sa bukirin. Maingat na umakyat si Galen habang si Rain ay isinara ang lahat ng kurtina at pinatay ang mga ilaw. Ginamit ni Galen ang dilim na kanyang kalamangan at isa-isang pinaslang ang mga kanibal. Pagbukas ng ilaw ni Rain, tumambad ang mga katawan ng kalaban. Habang nakatayo si Galen sa gitna nila, nagtamo siya ng matinding sugat, ngunit matagumpay niyang napaslang ang mga kalaban. Samantala, natagpuan ni na Hailey at Manny si Don kasama ang tatlong kabataan. Nang mabalitaan ni Don ang pagkamatay ng kanyang tiyahin, napaiyak siya sa matinding dalamhati. Sa bukirin, binuhat ni Galen si Danis pabalik sa basement bago siya bumagsak dulot ng matinding pagdurugo. Agad namang sinikap ng mga anak na babae ni Galen na i-stabilize ang kanyang kalagayan. Habang tinitingnan ang CCTV, nakita ni Rain ang dalawang kanibal sa labas na nagbubuhos ng gasolina upang sunugin ang kanilang bahay. Sa kabila ng mga sugat, iginiit ni Galen na kaya niya pang lumaban at inutusan silang papasukin ang mga kalaban. Ilang sandali pa, papalapit na sina Hailey at ang mga kabataan sa bukirin nang biglang salubungin sila ng matinding putukan. Agad na inutusan ni Hailey si Manny na dalhin ang mga bata sa basement habang siya naman ang humarap sa mga umaatake. Sa loob, hinayaan ni Rain ang dalawang kanibal na makapasok at nilinlang sila sa pamamagitan ng pagpapakita kay Danis na tila wala ng malay. Agad na itinapat ng isa ang patalim sa leeg ni Danis habang ang isa naman ay nagpasid sa paligid. Samantala sa labas, nabaril naman si Hailey ngunit nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa kabila ng matinding sakit. Napatay ang ilang kanibal bago maubos ang kanyang bala dahilan upang siya ay umatras. Sa basement, natuklasan ng isang kanibal ang pintuan patungo sa isang silid na puno ng baril at bala kasama na rin ang mga nakaimbak nilang spices. Ngunit bago pa ito makakilos, pumangon si Galen at agad siyang binaril hanggang sa mamatay. Kasabay nito, sinaksak ni Danis ang ikalawang kanibal at tinapos ni Rain sa pamamagitan naman ng isang bala. Ilang saglit pa, dumating si Manny kasama si Don at ang tatlong kabataang nailigtas. Galit na galit si Rain nang makita si Don na bumalik, ngunit hindi siya pinansin nito at agad na tumulong upang gamutin ang malubhang sugat ni Galen. Nang mapagtanto ni Manny na nasa panganib pa si Hailey, agad siyang muling tumakbo palabas. Sa labas, pilit na naglalakad si Hailey patungo sa kamalig, ngunit nasukol siya ng huling tatlong kanibal. Sa kabila ng kanyang mga sugat, dalawa ang kanyang napatay gamit ang patalim bago siya sinaksak sa likod at tuluyang napabagsak ng natitirang kalaban. Habang naghahanda ang kanibal na tapusin siya, biglang sumulpot si Manny at agad itong binaril hanggang mamatay. Agad siyang lumapit kay Hailey, umiiyak na nakikiusap na manatili itong gising. Ngunit sa kabila ng lahat, bumigay si Hailey sa kanyang mga sugat. Iniwan si Manny na humahagulgol sa tabi ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, makikitang sama-samang naghahanda ng mesa ang mga bata para sa tanghalian. At sa kanilang pagkabigla, bumababa mula sa hagdan si Hailey. Matindi man ang natamong pinsala niya, ngunit buhay pa siya. Muling nagtipon ang pamilya sa paligid niya, sabay-sabay na nagsalo-salo sa isang tahimik na pagkain, habang si Hailey ay nakatingin sa kanila na puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na wag kang mag-uuwi ng chick sa bahay nyo. Ipaalam mo muna sa nanay mo para hindi ka mapahalo sa puwet.
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.